Aquino ay naharap sa kaso paniguradong malaking problema kaagad ang gastos sa abogado. Pero paano pa kaya kung ang kinakaharap mong kaso ay isa sa pinakamalaking legal na laban sa buong mundo? Ngayon ay pag-usapan natin ang dalawang pinakamalaking legal na isyu na kinakaharap ng pamilya Duterte. Ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC at ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Magkano kaya ang maring nagagastos nila? Gaano kahirap ang mga kasong ito? At gaano kalaki ang kailangang ilaan na oras, pera at paghahanda? Tara na, ating alamin. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahaharap sa kaso sa ICC kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra ilegal na bisyo noong siya ay alkalde ng Davao at kalaunan bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahalagang tandaan na hanggang sa magkaroon ng pinal na desisyon ay nananatili ang presumption of innocence. Ibig sabihin na hindi pa siya itinuturing na nagkasala hanggat walang pinal na hatol ang korte. Hindi tulad ng ordinaryong kaso sa Pilipinas. Ang paglilitis sa ICC ay isinasagawa sa ibang bansa at nangangailangan ng mga abogado na bihasa sa international criminal law. Bukod sa legal team, kailangan din ng mga legal researcher, investigators, translators, dokumentasyon, pagbiyahe, koordinasyon sa iba't ibang eksperto at iba pang administratibong gastusin. Dahil dito, ang kabuang gastos sa ganitong uri ng kaso ay maring umabot sa milyon-milyong piso. Gayunpaman ay walang opisyal na ulat na nagsasaad kung magkano mismo ang ginagastos ni Rodrigo Duterte o ng kanyang pamilya para sa kanyang depensa. Kaya anumang eksaktong halaga ay magiging haka-haka lamang, kagaya ng mga chismis noon na umaabot raw sa 145 hanggang 150 million pesos kada buwan ang nakubra ni Kaufman, ang dating abogado ni Rodrigo, sa paghawak noon sa kanyang kaso. Samantala, si Vice President Sara Duterte ay humaharap naman sa impeachment proceedings. Ang impeachment ay isang prosesong pampolitika at konstitusyonal kung saan sinusuri ng Senado ang mga reklamong inaprubahan ng Kamara de Representantes. Hindi ito kasong kriminal, ngunit maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa karera at panunungkulan ng isang opisyal sa gobyerno. Sa ganitong proseso, karaniwan ding bumubuo ng malaking legal team ang isang opisyal. Kasama rito ang mga constitutional lawyers, litigation specialists, legal consultants, communication advisors at support staff. Bagamat walang opisyal na inilabas na halaga ng kanilang nagagastos, ang ganitong klaseng depensa ay maaari ring mangangailangan ng malaking pondo dahil sa haba ng proseso at dami ng paghahanda. Maraming nagtatanong kung bakit napakamahal ng ganitong mga kaso. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan: bayad sa mga senior lawyers at legal experts, legal research at paghahanda ng napakaraming dokumento, pagkuha ng mga eksperto at consultants, administrative staff, translators at technical support. Idagdag mo pa ang mahabang panahon ng paghahanda na maaaring tumagal ng ilang buwan. Kapag tumatagal ang kaso ay patuloy ding tumataas ang kabuang gastusin. Ayon sa ilang kritiko ng Vice Presidente, tansya daw nila na abutin ng 1 bilyon o masobra pa ang perang lalabas mula sa kanya para pambayad sa legal fees ng kanyang 16 na mga abogado. Hindi lamang pera ang maapektuhan kapag may kinakaharap na kaso, malaking mental at emotional na pressure ang kakibat nito. Halos araw-araw ay may konsultasyon sa mga abogado, paghahanda ng mga dokumento, pagharap sa media at patuloy na pag-aaral sa mga argumento ng magkabilang panig. Para sa isang taong nasa mataas na posisyon sa gobyerno ay maaari rin itong makaapekto sa kanyang pampublikong imahe at sa kanyang mga tungkulin. Sa madaling salita, bukod sa pinansyal na gastos ay may malaking emosyonal at oras na magagastos sa pagharap sa isang malakihang kaso. Ikaw, naranas mo na bang gumasta para sa kaso? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.